gustong preempt the SONA of the President, but umaasa po tayo na mabibigyan din ng prioridad o ma-mention din yung mga programs and services ng DSWD. Naaprubahan na sa Kamara ang ilang panukalang naglalayong palakasin ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin ito umuusad sa Senado. Kabilang sa mga panukalang nakabinbin ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICSAC, pagpapalakas ng Pantawid Pamilya Pilipino Program at Child Online Safety and Protection. Isa sa mga kahalagahan ng ma-institutionalize nga yan is yung matiyak na masustain yung funding for these programs, hindi maantala yung pagpapahatid natin ng tulong sa ating mga kababayan, especially yung mga lubos na nangangailangan. And I'd like to highlight nga yung dun sa assistance to individuals in crisis situation. Gayunman, ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, nirerespeto nila ang legislative process, subalit umaasa ang kagawaran na mababanggit ang mga naturang programa sa ikalimang SONA ng Pangulo sa Lunes. Kaugnay nito, inilahad din ng DSWD ang ilan sa mga naging resulta ng mga programa nito sa nakalipas na isang taon. Kabilang sa mga programang inilahad ng ahensya ang Walang Gutong Program kung saan mula sa target na 750,000 households, nasa humigit kumulang 600,000 households na ang patuloy na napapakain. Target naman ng ahensya na maisama pa ang natitirang 150,000 na pamilya bago matapos ang taon. Sa ilalim naman ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, sinabi ng DSWD na nasa 1.6 milyong pamilya na ang nakaalis sa programa mula 2022 hanggang 2026 matapos umangat sa poor at near poor na estado. Habang kabilang din sa mga binigyang diin ng ahensya ang pagdagdag sa conditional cash grant para sa kalusugan ng mga ina at sanggol sa ilalim ng First 1,000 Days Program na nasa 350 pesos na ngayon ay tumaas na sa 750 pesos bawat buwan. Pero hindi po nagtatapos doon ang trabaho ng DSWD. Lagi pong kadikit yung aming pong apelyido na development. Kaya nga po, part of our interventions, part of the assessment being done by our social workers is to identify kung ano pa yung mga ibang programa na maaari po namin maipatupad aside from the welfare programs and services nang sa gayon maiahon natin mula sa kahirapan yung ating mga kababayan. Para naman sa vulnerable sector, inilahad ng ahensya ang mga programang nakatuon sa adolescents mothers, mga pamilyang may miyembro na may kapansanan at mga biktima ng online sexual abuse at exploitation. Samantala, kaugnay ng patuloy na paghahanda sa mga sakuna, sinabi ng ahensya na nasa 4.8 milyong family food packs ang nakaimbak habang halos nasa 1,000 warehouses naman ang nagagamit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa local government units at pribadong sektor. Kabilang din sa inilahad ng ahensya ang Energy Emergency Response Program na nakapagbigay ng tulong sa 1.82 milyong tsuper at ang pinakabagong programa kaugnay ng Uplift Program para sa pamilya kabilang sa mahihirap at near-poor sectors. Mahalaga na meron tayong mga social welfare programs and services kasi kinakailangan na magkaroon tayo ng mga social safety nets, mga programa na gagaya nito, Uplift, na puprotekta sa ating pong mga kababayan para hindi lalo silang bumaba sa kahirapan. At least we could provide immediate intervention. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.